Welcome to my channel. Naku po, pang 7 days na ngayon, di ako nakakapag-upload ng long video, guys. Hindi ko alam. Tinatamad ako mas madali yung shorts video, guys. Nag-share lang ako ng mga naganap ko dito after New Year kasi nakaplano na nga, guys, na ako ay magpapa-opera sa aking katarak ba. So mayroon na akong nakapagpa-check up na ako, guys. So na laser na yung mata ko, itong left, mauna yung left, na laser na siya. So naramdam ko yung laser pero hindi siya masakit. Maramdam mo lang parang medyo mainit ba pero wala kang pain kasi ano siya, red, parang ganun, binaganyan-ganyan yung mata mo, ng kulay red siya. Medyo mga ilang minutes din o seconds ba yun, basta medyo hindi naman ganun katagal. Tapos yung requirement sa akin ng doktor is yung FBS, yung sa sugar ko, kasi hindi pwede mataas ang sugar ko tapos operahin ko hindi siya maghihilom, hindi siya mahihil. Kasi ewan ko, hindi ko alam kung may susugatan ba, hindi ko alam. Yan ang hindi ko pa naitanong kasi babalik pa ako kay Doc. Hindi ko naitanong sa kanya kung hihiwaan ba niya yung mata ko o ano ba, kakahigin lang yung katarata. Basta sabi nila wala namang pain kasi may nakasabay ako doon na nagpa-opera na rin siya sa katarata, pero ano yun, free, wala siyang binayad. May isang kusing wala siyang binayad. Then after, ganun pa rin daw, malabo pa rin daw yung mata niya. Siguro yung lens na nilagay sa mata niya ay hindi tama. So magpapa-opera uli siya. Nakasabay ko siya nung isang last Monday ka ako magpa-check up doon. Magpapa-opera siya, magbabayad na siya ngayon. Ako naman, guys, talagang sinabihan ako, huwag ka magpa-opera sa mga libre. Ganun kasi karamihan dyan may mga reklamo, ganun. Bihira lang yung okay. So meron namang konting savings, pero konti lang yung savings. So gagamitin ko na ngayon yun, nakalaan yun para sa pagpapa-opera ko talaga. Hindi ko siya ginagalaw. So magagamit ko na siya ngayon. Sana dasal ko lang mawala yung kaba ko, alisin niya yung nervous ko ba. I feel so nervous ba, very nervyosa talaga ako. So sabi ni Doc, pag malikot ako sa operasyon, tuturukan nila ako ng yung pampakalma. Ano daw yun, hindi ka i-injectionan dito, kundi through dextrose na tuturukan pa rin yung kamay ko, dextrose ako bago doon ipapasok yung yung anesthesia, yung pampakalma ba. Alam mo magkano, 8,000 plus. Oh my god, hindi ko kakayanin. Pero kung kaya ng iba, kakayanin ko. Kasi inasure naman nila sa akin na wala naman daw sakit, walang pain, wala kang mararamdaman. Although nararamdaman mo may gumagalaw-galaw sa mata mo, pero katulad nung ni-laser ka, wala kang naramdaman. Wala akong naramdaman nung ni-laser ako. Pero talagang parang bumigat yung mata ko ba after nun. Tapos ngayon, magwa 1 week na. Wednesday na tayo ngayon. Wednesday ako nagpapatak ng mata dun sa ni-laser. Pinapapatakan ko ng gamot ito every 4 hours nga, kasi nga ng antibacterial yata yung pinapapatak yun. So di ko pa alam ang plano, guys, kung both eyes ba. Subukan ko muna itong kaliwa ko, kung lumiwanag pwedeng ito na lang muna. Kaya lang sabi nila kumakapal na rin daw yung katarata dito sa kanan, pero mas makapal ito kaysa dito. So yun ang aking inaasikaso ngayon, guys, kasi umaano na naman yung aking nervous breakdown. Umaatake na naman sa akin, guys. Tapos kinuhanan ako kahapon ako nagpa-laboratory, nagpa-ECG.
Tapos, easy x-ray, and then, yun nga, yung FBS nga sa dugo sa sugar ko. Sana nga, hindi ko maintindihan yung result guys, kaya sa 12, January 12, sa Monday guys, babalik ako kasi 1 week na yun. Babalik ako para basahin ni Doc yung result noon. Kung may abnormalities doon, iti-treat mo na bago ako ooperahan. Ganun. Sana nga normal para matapos na guys yung operasyon ko. Diyos ko, matagal. Talagang ayoko talaga magpa-opera guys, pero natakot naman din akong mabulag. Baka mabulag daw ako eh. Paano na kung yung anak ko mag-abroad, kasi pangarap ng anak ko pa naman mag-abroad. Sinong makakasama ko dito? Wala. Okay lang naman kung mag-isa lang ako, pero kung bulag naman, hindi pwede. Kaya gusto kong makakita na in case na matuloy yung pagpunta ng anak ko sa abroad, gusto niya magtrabaho daw doon. May ano na nga sila guys, ngayon may ina-apply-applyan na nga siya. Anong dami niyang mga, hindi ko alam basta mga plano niya guys, na siya lang nakakaalam. Pero nagpaparamdam na siya na ayaw daw niya dito magtrabaho, gusto niya sa ibang bansa. Gusto niya sa barko daw, sa cruise ship ba? Parang ganun. Hindi ko alam guys kung anong plano ng anak ko. Ngayon, hindi pa siya decided talaga. Plano-plano pa lang. Pero, kaya nga, yun nga guys. Paano kung mabulag ako dahil sa katarata ko, tapos wala akong kasama, diba mahirap. So, yun ang naasikaso ko ngayon guys. Hawak ko na yung result. Sana naman po Lord. Sana po normal. Everything is normal para wala na akong iti-treat ba. Wala na akong ibibili pang gamutan na naman. Dahil ang hirap guys, ang hirap ng ganito na wala ka. Nawala kasi. Diyos ko Lord. Yun lang, yan ang aking update sa buhay ko ngayon. Yung mga upload ko sa shorts video ay merong yung check up again, mga ganun. Kasi yun nga ang pinoproblema ko talaga guys, yung mata ko guys, parang mabubulag na ako. I cannot see you anymore. Sobrang labo na talaga ng mata ko guys. Naaninag ko na lang. Mahirap na akong makakita sa malayo guys, na hindi ko na nakikita yung malayo kahit nakasalamin ako. Malabo talaga ng mata ko guys. How much more kung wala akong salamin pa. At least kahit paano yung medyo malapit nakikita ko, pero yung malayo guys, hindi na nga ako pag mag-aabang ng sasakyan, hindi ko na makita yung mga signboard. Kailangan pang sipatin ko yung nandyan na sa harapan ko yung jeep bago ko makita yung signboard. Ganun mo na. Tapos pinapara ko guys, tapos pag ganun ko, ang punta ko Santa Lucia. Ang pinara ko Cubao lang pala. Cubao naman. Naku, patay na. Okay, sige, hindi. Tapos para daw ako, may nagagalit na mga konduktor. Bakit ko daw pinapara? Pakialam mo, gusto kong parahin, gusto kong makita kung anong signboard yan. Kung minsan naman, sinisigaw na nung driver na, Santa Lucia, gano'n, parahin ko kahit sa malayo, hindi ko na alam kung ano yung signboard na nakalagay doon. Kakatawa talaga guys. Ang hirap nang wala akong kasama pag umalis. Kaya, pag dito naman, gano'n naman ginagawa ko, sinisipat, hinihintay ko munang lumapit yung mga jeep sa harapan ko, saka ako sasakay. Tapos yung iba naman, sumisigaw na, kaya alam ko na doon ang patungo niya, doon ang kanyang way. So, paparahin ko na. Yan, hirap guys. Update ko na lang kayo sa next time guys ha, kung ano na nangyari sa aking buhay. Update sa aking mga mata ni Ma'am Shilin. Bye! God bless!